Nilabas na ng Jamliner ang kanilang newest edition sa kanilang fleet nitong October 17, 2025. Ito ang Higer KLQ6116Y ng Jamliner, also known as V11. And as of this video, currently itong nag-ooperate sa rutang LRT Buendia to Lipa City sa Batangas. So for today's video, susubukan natin kung gaano kakomportable sumakay sa bus na ito, as well as kung ano ang mga features ang meron sa bus na ito. Only one way to find out. Stay tuned! A little backstory, I was on an entire day road trip dito lang sa amin sa Laguna. Nung nabalitaan ko nung pag-uwi ko, ay operational na yung mga newest Higer buses ng Jamliner. Since day 1 ko pa kasi inabangan tong masakyan due to dumadami na ang mga ganitong buses at may mga nagsasabi na maganda raw ang performance quality ng V-Series buses. So kinabukasan agad ako pumunta sa Lipa City upang doon sumakay at abangan ang isa sa mga bus na yun. Akala ko pagdating namin sa bus section ng terminal ay maghihintay pa kami since may nakasalubong ako na isa sa Star Tollway. And to my surprise, ganun ulit ang nakapila. Kaso due to depart na pala siya in 5 minutes. So without further ado, this is Jamliner 201. Isang Higer KLQ6116Y o mas kilala bilang V11 sa V-Series ng Higer. Pagpasok mo pa lang, napakaganda tignan at amoy mabango itong bus. Let's start with the features. Meron itong 49 seating capacity in a 2x2 seating configuration. Fully air-conditioned and has a leather reclinable seats with a 2 USB charging ports per seat, isang USB-A at isang USB-C. Amazing, di ba? And di mawawala ang good space for legroom. Di ko nakuhanan due to unaware ako pero umalis ang bus sa terminal ng 9:20 AM. Kaya nandito tayo sa pwesto sa likod kasi may mga nakaupo na sa medyo unahan. Pero wala naman masyado sakay ang bus kaya makakalipat-lipat tayo ng magkabilang side throughout the ride for the scenery. Binaybay natin ang daan palabas ng SM Lipa hanggang makarating tayo sa Manila-Batangas Bypass Road. First impression sa engine, medyo tahimik siya. Powered by around 300 horsepower na Yuchai engine. Pagkalabas ng Manila-Batangas Bypass Road, lumiko ang bus sa Labiste Highway papunta sa Balete exit ng Star Tollway. At tuluyan na nga pumasok ang bus ng 9:34 AM sa Star Tollway. Pagkapasok nga ng Star Tollway, agad ko na rin na-receive ang aking ticket. 188 pesos ang pamasahe kung ikaw ay regular at 150 naman kung ikaw ay discounted.
Nandito na tayo sa Santo Tomas, Batangas. Also note lang po, hindi po nadaan ang jamliner ng Turbina. Ang biyahe nilang Batangas City, SM Lipa at Tanawan. Maging ang biyaheng Lucenan rin nila, hindi na nadaan ng Turbina. Nandito na tayo sa probinsya ng Laguna ng 9:57 AM. Bandang 10:20 AM nung marating natin ang Muntinlupa City at 10:24 AM naman nung makapasok tayo at makaakyat sa Skyway. Bahagya nga lang nagkaroon ng konting build up dito sa makalampas ng Bigutan area, pero nawala rin to bago sumapit ang FTI. In this next clip, parang may mali ata sa pinalabas sa bus.
10:44 AM nang tuluyan na nga tayong bumaba ng Skyway dahil malapit na tayo sa ating unang stop. Nandito na tayo sa Magallanes, ang ating first bus stop. Tuluyan na nga umalis ang bus after 5 minutes ng inspection sa Magallanes upang ipagpatuloy ang nalalabing bahagi ng biyahe. Lumiko na sa Buendia Avenue ang bus ng 11:04 AM, ang kalye ng ating destinasyon. So let's get to our summary sa bus na ito. Let's start with the bus. Medyo timing ang engine niya at sa suspension naman, di ko maramdaman masyado smoothness na suspension. Parang feeling ko rin nung una kong sakay ko sa Civic Pro. Mas maigi pa nga yung nasakin kong Volvo B7R ng Metro Manila bus. Although di ko alam kung bakit ganun, pero in-explain naman sa akin ni Sir Bus Tambayan through RGC na nakadepende pala ang setting ng suspension sa model ng bus o kaya sa setting ng bus company. But I would still give the bus a 7 out of 10 due to the interesting sound ng engine. Sa interior naman tayo, napakaganda ng mood lightings and ang lakas, malamig at mabango ang aircon, so 10 out of 10 tayo dyan. Sunod naman tayo sa upuan. Leather seating, may 2 types ng USB charging ports, may net, yun nga lang nawala ang tray table. And don't forget the spacious legroom sa seat. So I will give the seats an 8.5 out of 10. And finally sa service, 8 out of 10. Magaling ang driver at honest ko yung konduktor. I know nothing is perfect pero nagagawa pa rin nila ang kanilang best sa kanilang trabaho. So shoutout po sa inyo at kudos po. Overall, I would like to give my ride sa Higer V11 an 8.3 out of 10. But I would still highly recommend na sakyan nyo tong Higer V11 ng Jamliner. And finally, dumating na tayo sa ating destinasyon, ang LRT Buendia ng 11:07 AM after ng 1 hour and 47 minutes na biyahe. Mga pakilatos po dyan, Divisoria, ilang sila po tayo, Buendia, Hercuya, kaya po Divisoria, Monument sa Uloso, Nakinida, sa Jesus. Thank you po. Once again, salamat sa crew ng Jamliner 201 sa ligtas na biyahe. Kung gusto niyo pa ng bus ride review sa iba pang bus sa Calabarzon, click subscribe. Marami pa kayo lalabas na content. Paki-like na rin ng video para masuportahan niyo ang aking munting channel. Maraming salamat sa panonood. Thanks for watching.